Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, siya pala at ito pala ang dahilan kung bakit hindi bumaba ang presyo ng bigas dahil wala na palang power ang NFA para bumili ng bigas sa ibang bansa. Wala nang power ang NFA sa pag-angkat or pag-import ng bigas sa ibang bansa at ito ay dumadaan sa tariff law na ginawa ni Cynthia Villar. Yun ang kanyang bill, tariff law of rice in the Philippines. Kung anumang klaseng tariff law yun ay nakasaad doon na wala nang kapangyarihan ng NFA na umangkat or mag-import ng bigas galing sa labas ng bansa, kundi ang mga private businessman lang or private company ng bigas ang pwedeng umangkat. Kaya pala hindi talaga makontrol ng gobyerno ang presyo ng bigas. Well, kung sino man itong taong ito, kilala nyo ito. At ito, bistado dito sa video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw at ni Attorney Claire Castro ng RTVM TV. Grabe, isang pasabog ito. Kasalanan daw ni Villar. Palasyo, nagsalita na. Pangulong Bongbong Marcos, alam na dahil kay Villar kung bakit hindi mo ababa ang presyo ng bigas. Boom, kita ating itong pag-usapan, mga kaibigan. On a collision course ang Marcos administration at si Senator Cynthia Villar dahil sa kanyang tarification law. Reklamo ng palasyo, naging hadlang ang batas para maibaba ang presyo ng bigas. Bunga raw nito, nawala ng kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na ma-regulate ang presyo ng bigas, kaya patuloy itong tumataas sa merkado. Matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Ayan, so yung private companies na yan, sigurado kung 10 yan, 7 ang kay Cynthia Villar. Kasi diyan sila yung mayaman, hindi lang sa pagbili ng mga lupa sa palayan, di ba? Talagang kinukompromiso nila ang palay, lupa ng palayan na taniman, di ba? Rice field, binibili nila at ginagawang subdivision. Kaya nga sabi ni Manny Pacquiao, si Cynthia Villar ang culprit kung bakit mahal ang bigas dahil binibili niya ang mga palayan at ginawang subdivision. At hindi lang palayan gumawa siya ng tarification law sa bigas na hindi na pwedeng umangkat ang NFA. Kaya pala, bakit tahimik ang gobyerno noon? Mayroon yatang lagay, di ba? Sa panahon ni Digong. Ngayon na si PBBM na ay hindi na matiis, di ba? At ibinulgar na dahil yung kanyang anak ay humiwalay sa alyansa, di ba? Ito yata yung nag-spark ng galit ni PBBM kung bakit siniwalat na ito dahil ahas yung kanyang anak alyansa tapos nagpa-endorse sa demonyo. Sana hindi manalo, di ba? Huwag niyong ibuto mga kababayan yung anak nitong Cynthia Villar na to. Grabe, pinahirapan ang buong Pilipinas, lalo na ang mga mahirap na tao. Kayong mga DDS, kayo ang pinahirapan sa mahal na bigas. Kaya nga kayo nagalit kay PBBM dahil hindi nagawang 20 pesos ang kilo sa 2 taon niyang panungkulan. Pero ngayon meron na. Pero yun ay subsidize yun na bigas. Yun talaga ay 33 pesos at ginawa ng pamahalaan na 20 para tulong na sa mamamayan. Ngayon itong ginawa ni Villar ay tarification law. Ito ay nagpapahirap talaga sa mga mahirap. Dahil hindi bababa ang presyo ng bigas dahil ang umaangkat ay mga private companies na mga company niya. Diba? Diyan yung mayaman to kaya mayaman to Dahil yung bigas talagang tinitira niya, palayan, tinitira niya ang lupa, binibenta ng mahal. Ngayon bigas na naman. Imported na mga bigas, sila yung bumibili, di ba? Sigurado gumagamit lang yan ng proxy na pangalan na company, pero sa kanya pa rin yun. Grabe, pwede naman siguro baguhin yung batas na yan o tanggalin yung tarification law. Siyempre, isang senador versus 11 ka senador, pwedeng baguhin yan Kasi nakasalala yan sa sa kapakanan ng mga mahihirap
na one day, one eat na dahil sa ang mahal-mahal ng bigas. Siguro meron namang si PBBM, no? Merong 6 yata na na power ang presidente na pwedeng magdeklara ng in the state of emergency, ay pwedeng magdeklara ng batas ang Pangulo ng Pilipinas, at pwedeng tanggalin yata ng presidente itong tarification law kung talagang nagpapahirap na yan sa mga mahirap. Kaya pala tumataas ang bigas Kasi yung NFA natin ay dito lang, local rice lang tayo makakuha. Ang NFA hindi makaangkat sa labas dahil nga mayroong tarification law na tanging mga private companies lang ang maka-import ng bigas. Ano bang klaseng batas yan na ginawa ni Cynthia Villar? Pabor sa kanya Pabor sa kanyang negosyong bigas. Okay, balik tayo dito sa balita, courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw at ng Palasyo ni Attorney Claire Castro. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Tutol si Senator Cynthia Villar sa panukalang amyendahan ang rice tarification law. Ayan, bakit siya tutol na baguhin ang batas na yun? Di ba mga kababayan, ibig sabihin sa kanyang negosyo na yung pag-angkat ng mga bigas. Bakit ayaw niya baguhin, amindahin ang batas na ginawa niya na tarification law na bawal mag-import ang pamahalaan ng bigas galing sa Vietnam, China, at ang tanging makapag-import ay mga negosyante. At sigurado isa siya doon. Nagagamit lang siya ng ibang pangalan, di ba? Klarong-klaro naman yan. Grabe, ang tagal na nating naghihirap, no? Itong si Cynthia Villar pala ang Hindi lang pala yung binibili niya ang mga palayan at ginagawang subdivision, kaya wala nang tinaniman ng palay, kaya kumunti ang tanim ng palay ngayon dahil naging subdivision na. Dahil dinidevelop nila Cynthia Villar ang mga palayan, maging subdivision at ibibenta. Di ba? Yun yung unang negosyo nila Ngayon pala gumagawa na ng, kung merong drug cartel, ito naman rice cartel pala ito. Si Cynthia Villar. Sana hindi tayo marinig, no? Baka magalit, ipatawag tayo, mga kababayan. Pero, ayan, alam naman natin na siya yung sanhi ng paghihirap ng tao. Kaya pala ang NFA ay hanggang local rice lang Hindi makabili sa China at Vietnam or India. Mura sa India ang bigas Kaya pala hindi tayo maka-import ang pamahalaan dahil bawal pala, dahil diyan sa tarification law na gawa na batas ni Cynthia Villar na pabor sa kanyang negosyo. Grabe ang babaeng ito. Sobrang pagpahirap sa atin, mga kababayan. Kaya kayong mga DDS dyan, ibuboto nyo ba yan? Mga DDS? Yan pala ang sani ng pagmahal ng bigas Kaya pala hindi makontrol ng gobyerno dahil privatize ang bigas, ang pag-angkat, dahil sa batas na yan ni Cynthia Villar na pabor sa kanyang mga negosyo. Grabe. Patuloy tayo. Pagdinig ngayon sa Kamara, gusto ng mga mambabatas na maibalik ang kapangyarihang ito sa NFA upang ma-stabilize ang presyo ng bigas sa merkado. Bakit ayaw bumaba ng presyo ng bigas? Lihim na alam na pala ni Pangulong Bongbong Marcos, pero tahimik si Villar. May isang tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isipan ng bawat Pilipino. Bakit kahit anong ipon mo, kahit anong tipid mo, ang presyo ng bigas parang ayaw talagang bumaba? At sinasabing matagal na sanang 20 pesos ang bigas. Ayan hindi naman mukhang, kaya pala pumapangit siya, hindi mukhang mayaman dahil ang sama pala ng plano ng patula, di ba? Mga kababayan, siya pala yung sanhi ng hindi makontrol na bigas na tumataas dahil ang mga imported rice from India, Vietnam, and China ay sila pala yung nagkukontrol. Sigurado kasama to merong kumpanya to na iba ang nag-manage. Alam na natin yan na mga style, mga kababayan, di ba?
Kaya kayo diyan mga DDS, o sinong sisihin nyo ngayon? Si PBBM pa rin ba? Ayan, no, bistado na, oh. Tapos nang sabihin ng Kongreso na amindahin yung batas na yun, bakit naman kasi inapprove yung batas na yun, di ba? Dapat hindi yun inapprove. NFA mawalan ng ng power sa pag-import ng bigas. Wag na lang gawing National Food Authority kung ganyan, na walang power. Kaya dapat ang power ay nasa gobyerno, hindi sa mga individual na businessman. Katulad nitong si Cynthia Villar. Pumasok lang to sa Senado para makakuha ng batas na pabor sa kanyang negosyo. Baka susunod, gagawa ito ng batas na ang lahat ng palayan gawing subdivision eh. Grabe kalukuhan. At ang hindi ko gusto dito, pabor siya kay Kibuloy, pabor siya kay Digong, di ba? Pabor siya sa mga kontra natin eh. Pabor siya sa masasama. Kaya masama din ito kasi ang mga ibon, birds with same feather, parehong balahibo, magsasama talaga yan. Kung uwak, uwak talaga. Kung maya, magsasama din ang mga maya, di ba? Alangan naman na magsasama ang uwak sa maya. Hindi pwede yun. Kaya kung saan to kumikiling, doon siya. Makikibuloy ito, makadigong, so parehong balahibo. Alright, balik tayo sa ating video. Kung hindi dahil kay Villar, akala natin simpleng supply and demand lang ito. Pero may mas malalim palang dahilan. Isang pangalan na matagal nang umiikot, pero ngayon lang diretsahang tinuro mula mismo sa palasyo. Pero teka, huwag kang bibitaw dahil sa bandang dulo, may isang malaking pasabog mula kay PBBM mula sa palasyo patungo kay Villar. At baka sa unang beses, maintindihan mo kung bakit hindi talaga kayang solusyonan ang krisis sa bigas kahit gusto ng Pangulo. Ang hindi alam ng marami, kasalanan daw ni Villar. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pahayag mula sa palasyo. Hindi press release, hindi biro, mismong palace press officer ang nagsabi. Matagal na po ang proposal ng administrasyon para mabigyan ng kapangyarihan ng NFA. Pero hinahandagan ito ni Senator Cynthia Villar. Wait, ano raw? Teka, Oo, okay, siya raw mismo. sandali lang ha. Sino bang mas makapangyarihan? Ang isang senador o ang isang presidente? Sino bang makapangyarihan? Si Cynthia Villar ba o ang presidente? Sino bang makapangyarihan? Si Cynthia Villar ba o ang 12 ka senador? Sino bang makapangyarihan? Si Cynthia Villar ba o ang mga congressman sa Kongreso? Sino ba? Nag-iisa lang naman yang si Cynthia Villar eh. Pwede kasi amindahin yang ginawa niyang batas. Kalukuhan na batas pala yan. Bakit hindi pinag-usapan yan sa Senado na batas? Dapat yan ang gawan ng hearing. Kasi nakasalalay ang mga tiyan, ang mga sikmura ng mga ng mga mahihirap diyan. Sa bigas na yan, na umabot na ng 60 kilo. Grabe. Parang nagbibinta ng ginto ang mga yan eh. Ang cut nila ng kilo ng bigas sa labas, siguro 15 pesos lang. Tapos dito pag ibenta, 50 na. Grabe talagang sobrang panluluko pala ito. Noon pa pala ito, ang tagal-tagal na hinahawakan ni Villar ang kartel ng bigas. Ibig sabihin ng kartel, yung parang monopoly. May monopolyo sila sa bigas. At dahil sa batas niya na hindi makaangkat ang NFA sa labas, hanggang local rice lang ang NFA. Ano bang kalukuhan yan? Imbis na gobyerno, tapos limitahan ang power ng gobyerno ng isang senador. Ano bang klaseng batas yan? Kaya mga kababayan, huwag nyo nang ibuto yung isang anak nito. Kasi kung ano ang puno, yun ang bunga eh. Kung santol ito, santol din ang bunga. Alangan naman na bayabas. Pareho ang kulay. Grabe. Bulilyaso siya ngayon. Dahil nag-ahas yung kanyang anak sa alyansa, kaya ito ibinulgar na rin. Bilang ganti, di ba? Gantihan lang eh. Ganyan ang maganda. Hindi na tahimik-tahimik pa si PBBM. Ganti ka agad kapag mayroong ginawang kabalbalan. Yung mga kalaban niya para manahimik na rin, di ba? Ayan, so di bistado, nakakahiya yan. Nakakahiyang nakakahiyang batas yan. Hindi pinag-usapan na batas. Siguro marami ang nakikinabang. Pero milyon-milyon na Pilipino hindi nakatikim ng masarap na bigas. Palaging 30 kilo lang ang binibili dahil dito kay Cynthia Villar.
Kaya kayo dyan mga kababayan, mga ka-DDS, ito ang dapat pagalitan nyo na tao, hindi si PBBM. Kasi hindi si PBBM ang nagkontrol ng bigas. Mga private companies pala at hindi NFA. At ito ang gumawa ng batas na pabor sa mga private companies ng bigas. Yan ang klarong-klaro. Tapusin na natin ang video. Po ang nag-block ng pababalik ng kapangyarihan ng NFA, yung ahensya na dapat bumibili ng palay sa mga magsasaka at nagbebenta ng murang bigas sa masa. Bakit daw? Dahil sa batas na siya rin ang may akda, Rice Tarification Law. Pero bakit mahalagang mabalik ang NFA powers? Pwede kasing isipin ng iba, di ba may importation na? Di ba mas okay yun para mas maraming bigas sa merkado? Pero sa ilalim ng batas na pinasa, Villar, ang mga private companies lang ang pwedeng mag-angkat ng bigas, hindi gobyerno, hindi NFA. Therefore, wala tayong kontrol sa presyo, walang floor price para sa mga sasaka, walang safety net para sa mga mamimili, at sa uli, ang tanging panalo, importers. Ayan, katulad din yan ng gasolina, di ba? Private companies Kaya walang magawa ang buong Pilipinas, ang sambayanan, kung tataas ang gasolina. Ngayon, katulad din ng bigas, meron ding monopolyo. Diba? Merong kartel. Kung droga pa yan, merong drug cartel, merong nagkukontrol. Grabe na batas yan. Bakit naman hindi tanggalin na batas yan? All of the laws, lahat ng batas sa konstitusyon ay hindi absolute. At lahat ng batas ay merong merong leeway, merong exemptions. Hindi lahat ng batas ay absolute to the max. Ang mga batas ay mayroong leeway or itong exemption. Merong exemption ang bawat batas na ginawa sa Senado at Kongreso. Yan ang katotohanan. Kaya dapat ilagay sa batas na yan ang mga exemptions na magpabor ngayon sa gobyerno para makontrol ang pag-import ng imported rice galing man sa India o sa Vietnam ba yan o sa China, mga kababayan. Kaya ito, bistado pala Kaya pala mukhang bigas, di ba? Grabe. Grabe, no? Hindi kaya ito makakarma ng mga pamilya? Hindi kaya sila makakarma? Nagugutom ang mga tao dahil sa sobrang mahal na bigas. At sila lang yung nakakain ng first class na bigas yung tag 65. Sila lang dahil doon sila yung mayaman. Pero yung average Pilipino, pababa, yung mahirap hanggang average, ay bumibili tayo ng bigas na nasa 30 plus to 40. Diba? Kasi yung 50, maganda na ng klase yun, to 60. Kaya hindi lahat ng Pilipino ay nabusog dahil sa tarification law na yan. Dapat isampal yan sa mukha niya Tanggalin yung batas na yan, amindahin, gawa ng hearing, gawa ng sesyon sa Senado at Kongreso, at tanggalin ng batas na yan sa tulong na rin ng Presidente, dahil ang Presidente ay mayroong power diyan para ma-amend, para mabago ang batas na yan. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan, pag-i-comment sa inyong saloobin tungkol dito sa pagkontrol nitong mga drug cartel, rice cartel, na katulad nitong sila Villar na gumawa ng pabor na batas para sa mga rice cartel sa Pilipinas. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa aking channel ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click lang ang red button, subscribers button down below. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.